Mabuhay at magandang araw sa ating lahat. Ngayong araw ay tatalakayin natin ang isang pelikula hinggil sa kalikasan na may titulong Ang Babae sa Septic Tank. Ang pelikulang ito ay umiikot sa tatlong filmmakers, sina Kian Cipriano bilang Rainer, isang direktor sa pelikula, J.M. De Guzman, si Bingbong, isang producer, at si Kai Cortez bilang Jocelyn, isang production assistant. Isa sa mga bumuhay at nagbigay ng kulay sa pelikulang ito ay ang bitiranang aktres na si Eugene Domingo na gumanap bilang siya sa pelikulang ito. Ang napakagaling na si Eugene Domingo ay nagpakita ng mga award-winning skills niya pagdating sa mga aktingan. Ang napakagandang pelikulang ito ay hindi lamang umiikot sa konsepto ng kalikasan, maging sa kalagayan ng Pilipinas o sa kahirapan. Sa mga filmmakers o gumagawa ng pelikula, lalong-lalo na sa independent films o indie films, at maging sa mga ina, na pilit sinasakripisyo ang kanilang mga anak para lang mabuhay sila. Napanood niyo na ba ang pelikulang Ang Babae sa Septic Tank? Pwes, kung hindi pa, ang susunod na video ay para sa iyo. Dahil susuriin natin ang bawat parte ng pelikulang ito upang mas maintindihan natin kung ano nga ba ang relasyon, maging ang essence o importansya ng pelikulang ito na hinggil sa kalikasan. Samahan niyo kami. May appointment tayo with Miss Eugene Domingo later. So Eugene Domingo has nothing. Ikaw, Iha, andyan ka pala. Wala kang ine. Papatay ako para sa role na to. Itong sex scene na may actual penetration, check na check. Gagawin ko lahat. Huwag niyo naman akong palusungin sa tae. Ang pamagat ng pelikula ay Ang Babae sa Septic Tank at ito ay nagmula sa akda o direksyon ni Marlon N. Rivera at Chris Martinez. Ipinanganak noong 1967 si Marlon Rivera sa Pilipinas. Nagtapos siya ng Communication sa Ateneo de Manila University. Nagtrabaho siya bilang isang producer, production designer at assistant director sa advertising. Nagturo siya ng visual communication sa Philippine University School of Fine Arts sa loob ng 7 taon. Ang Babae sa Septic Tank ay ang kanyang unang tampok na pelikula. Si Chris Martinez ay premyadong mandudula, direktor at filmmaker. Ang mga dula niya ay nagkamit ng pangunahing gantimpala mula sa Don Carlos Palanca Memorial Awards for Literature, National Commission for Culture and the Arts at PETA. Ginawaran din ng gantimpala sa Gawad CCP para sa alternatibong pelikula ang kanyang maikling pelikulang Bakas. Sa lahat ng mga dulang isinulat niya tulad ng Last Order sa Penguin, sa Sabado sa Sam's Oryang Pulot Gata, Last Full Show, Baclofen, Freshman at sa Huling Pahina ay naitanghal ng iba't ibang grupong panteatro sa bansa. Sina Rainier, Bingbong at Jocelyn ay mga filmmakers na naniniwala na ang kanilang istorya ay magpapanalo sa kanila at magiging award-winning movie kung saan pwedeng makilala ang mga Pilipino sa buong mundo dahil dito. Ang istorya ng pelikula na ginagawa nila ay umiikot sa buhay ni Mila, isang ina sa kanyang 7 anak na nakatira sa isang depressed area at kanyang mga sakripisyo upang makaraos sa kahirapan. Marami na rin siyang nagawa para lamang kumita ng pera. Ilan sa kanyang mga nagawa ay ang ibenta ang sarili niyang katawan sa iba, pumasok sa iba't ibang trabaho at ibenta ang katawan ng sarili niyang anak sa mga dayuhan. Lahat ng iyon ay nagawa niya upang kumita ng pera. Sa pelikulang ito, ipinakita ng 3 filmmakers ang iba't ibang pamamaraan sa paggawa ng isang pelikula, tulad ng musical, indie style, dramatic style,
Meron at walang narration na movie at pelikula na punong-puno ng iba't ibang advertisement. Nakakamangha dahil napakita nila iyon lahat sa isang pelikula lamang. Mga tauhan. Si J.M. De Guzman bilang producer Bingbong ay natural ang kanyang pagkakaganap at malinis ang kanyang pag-arte. Malinaw siya kung magsalita, pati ang paglalabas niya ng emosyon ay natural para sa kanyang role. Nakakatuwa dahil magaling talaga siya at nahasa na ang kanyang talento sa pag-arte. Para sa akin, tamang-tama ang pagkakaganap niya. Kumbaga walang labis, walang kulang, kundi sakto lang. Si Kian Cipriano naman, bilang Director Rainier, ay medyo nakulangan ako sa pagganap niya. May mga pagkakataon na kulang sa emosyon ang kanyang arte. Yun ay sa pananaw ko lamang. Pero kung pagbabasehan sa pangkalahatan, maayos naman ang kanyang pagganap. Si Kai Cortez naman, bilang Production Assistant Jocelyn, ay may pagkamisteryosa ang karakter dahil hindi siya masyadong nagsasalita sa buong pelikula. Ang tanging narinig ko lamang sa kanya ay ang pagtawa at pag-iyak. Idinaan niya lang sa pag-arte kahit wala siyang dialogo. Ngunit sa kabila nito ay mahusay niya pa rin nagampanan ang kanyang role sa pelikula. Ang pinaka-nagdingning sa pagkakaganap ay si Eugene Domingo. Napaka-professional at napakagaling ng kanyang pag-arte. Isa siyang magaling na versatile actress. Kaya niyang gampanan lahat ng klase ng pag-arte, mapa-comedy, drama, normal at iba pa. Para naman sa estilo ng author, mahusay at napakatalino ng produksyong Ang Babae sa Septic Tank. Nagawa nitong makuha ang kiliti ng imahinasyon ng mga manonood. Sa pagsilip sa mundo ng paggawa ng independent film, ay makikita at maraming realidad ang nakapaloob dito. Kung mapapansin, nagmukha siyang a story within a story, kung saan habang ipinapakita nila kung papaano nila ginagawa ang isang pelikula, kasabay noon ang pagpapakita ng pangyayari nito sa iba't ibang posibleng aspeto nito. Ang mga komentaryo nito sa lipunan ay sapat na makapukaw at makiliti ang mga manonood kagaya ko. Si Mila at ang kanyang 7 anak ay nakatira sa Payatas Damsat, kung saan damang-dama ang kahirapan at kalunos-lunos na kalagayan ng kanyang pamilya. Ilan sa mga pinagpipilian nila ay pangkaraniwan o simpleng pelikula. Makatotohanang pagganap kung saan ang mga tagapagpaganap ay mga totoong tao na galing sa lugar ng kahirapan. Musical na kung saan na may pagkanta at pagsayaw, mala teleserye na damang-dama ang emosyon ng bawat eksena. Ang pelikulang Ang Babae sa Septic Tank ay naging kilala sa kanyang mahusay na sinematografiya dahil sa paraan kung paano nakuhanan ang mga eksena na nagbigay buhay sa kwento. Ang direktor ng pelikula na si Marlon Rivera ay maingat na pinag-isipan ang bawat anggulo, ilaw at kulay ng bawat eksena upang mabigyan ng tamang atmosfera at emosyon ang pelikula. So, ang paggamit ng handheld cameras at iba't ibang shot compositions ay nagbigay ng kakaibang pakiramdam sa mga manonood. Bukod dito, ang mga eksena na nasa loob ng septic tank na masusing nakuhanan ay nagdulot ng kakaibang dynamics at simbolismo sa kwento. Ang sinematografiya ng pelikulang ito ay nagbigay diin sa satirical na tono ng pelikula at nag-ambag sa pagpapalalim ng kabuuan ng kwento nito. So sa editing, mahusay ang pag-edit ng mga eksena o tagpo sa pelikulang Ang Babae sa Septic Tank. Ang editing ay ginawa ng maingat upang mapanatili ang ritmo at emosyon ng pelikula. Ang mga pagpili ng eksena, ang paggamit ng mga musical score at ang pagpapalit ng mga anggulo ng kamera ay maingat na pinag-isipan upang maipakita ang tamang damdamin at mensahe ng bawat tagpo. Bukod dito, ang paggamit ng mabilis na pagpapalit-palit ng mga eksena sa ilang bahagi ng pelikula ay nagdulot ng komikong timpla na tumulong sa pagpapalakas ng satirical na tono ng pelikula. Ang musika na napansin ko sa pelikula maliban sa mga sound effects ay yung mga orihinal na kanta galing sa musical scene. Isa na doon ay pinamagatang walang mawawala sa taong walang wala
na tumatalakay sa hirap at gutom na dinadanas ng mga residente na nakatira sa Payatas Dump Site. Natuwa at napasaya naman ako sa kantang Sabaw na tumatalakay sa sabaw ng instant noodles na tanging maihain lang ni Mila para sa kanyang 7 supling. Naging malinaw naman ang bawat dialogo ng mga tauhan sa kwento. Ang bawat dialogo sa kwento ay ginamitan ng halong lingwahe. Ito ay ang Filipino at English na kung saan pagpapakita ng pagkaseryoso, katatawanan at upang mas maintindihan ang tema ng kwento. Ang pelikulang Ang Babae sa Septic Tank ay tunay ngang maganda sa lahat ng aspeto, mapamusika, sinematografiya, dialogo at iba pa ay sakto at angkop sa bawat eksena. Ito ang pelikulang masasabing maganda at may aral pang makukuha. Mahulog man tayo sa sitwasyong hindi natin inaasahan kagaya ng pagkahulog ng karakter ni Eugene Domingo sa septic tank sa pelikula. Kailangan nating magpatuloy, kumayod, bumangon at muling lumaban. Dahil ang buhay ay parang pelikula. Tayo ang gumagawa ng aksyon, tayo ang nagsisilbing direktor at tayo rin ang magdedesisyon ng pagtatapos ng kabanata sa ating buhay.